Tahimik ang gabi habang sinusulat ko ang liham na ito. Tila mas malinaw ang bawat alaala kapag ganitong oras-oras na walang ingay, walang kailangang sagutin, at puro puso lang ang nag-uusap. Ako po si Luna, panganay na anak nina Marites at Rogelio. Kung pagmamasdan mo ang kabataan ko, masasabi mong masaya, makulay, at puno ng lambing, hindi dahil marangya ang buhay namin, kundi dahil puno iyon ng pag-aaruga ng mga magulang ko. Lumaki akong may mga kaibigang parang pamilya na rin. Lagi nilang sinasabi na malambing daw ako, madaling lapitan, at palangiti. Pero kung tutuusin, yon ay dahil sa nakalakhan kong pagmamahalan nina mama at papa. Hindi man sila mayaman, pero mayaman sila sa pag-unawa sa isa't isa. Si Mama Marites, masipag, mabilis ang kumilos, at walang sinasayang na oras. Bata pa siya nang nagdalaga, 17 pa lang. Ganon din si Papa. 2 batang nagsimulang bumuo ng pamilya. 2 batang nagpilit maging matanda ng mas maaga para sa akin. Pareho silang nagpursige. Si Mama kung ano-ano ang ibinebenta palamig. Banana Q, sabon, makeup, kung anumang pwedeng pagkakitaan. Si Papa naman ay nagturo sa isang maliit na paaralan sa Dagupan. Masipag, responsablo, at tapat sa trabaho. Minsan nga, kahit madaling araw pa lang, gigising ako sa pabango ng vanilla mula sa palamig ni Mama. Amoy na amoy iyon sa maliit naming basement room na halos walang bintana. Papa Dudut, iyon ang amoy ng kabataan ko. Vanilla at pulveron. Amoy ng tahanang kahit maliit ay puno ng pagmamahal. Sa murang edad, natutunan ko nang hindi perpekto ang buhay, pero kayang maging masaya kung may pamilya kang kakapit sa'yo. Ngunit hindi ko alam na balang araw, ang amoy ng vanilla na simbolo ng saya ng kabataan ko ay babalik para ipaalala sa akin na kahit gaano katatag ang pundasyon ng isang pamilya, may mga bagay pa ring maaaring mabasag kahit hindi mo ginusto. At doon nagsimula ang dahan-dahang pagyanig sa mundo namin, Papa Dudut. Habang lumalaki ako, doon ko mas naintindihan na ang buhay ay hindi palaging nakaayon sa kagustuhan natin. Minsan, kahit kakapasok mo pa lang sa isang lugar, kailangan mo na namang umalis. Para kang halaman na pilit na itinatanim, pero hindi binibigyan ng panahon para mag-ugat. 4 na taong gulang pa lang ako nang una kaming lumipat. Sumunod ulit at sumunod pa. Para kaming laging nakasakay sa isang biyahe na walang kasiguraduhan kung saan ang huling babaan. Pero noong tumapak ako ng 14, doon ko unang nasilayan ang bahay na may tunay na liwanag. Hindi na madilim. Hindi na basement. Hindi na puro amoy halumigmig at pagod. Doon ko unang naramdaman na ay ganito pala ang pakiramdam ng normal na pamilya. May sariling pintuan, sariling kusina, at sariling espasyo. Pero hindi pa man tumatagal ang kasiyahan namin doon, nalaman naming may mas magandang oportunidad para kay Papa Rogelio sa isang paaralan sa Baguio. Mas mataas ang sahod, mas may pag-asang umangat ang buhay namin. Pero sanhi noon, kinailangan na namang kumala sa bago naming mundong minamahal pa lang sana namin.
Nang lumipat kami sa Baguio, akala namin iyon na ang dulo ng paglalakbay, pero hindi pala. Nalayo ako sa mga kaibigan ko. Sa mga kaklase kong una ko palang napapasok ang loob. At papadudot, hindi ko makakalimutan ang pakiramdam na iyon. Yung magpapaalam ka sa mga kaibigang minahal mo na parang pamilya na rin. Yung tatawa ka habang nagbibiroan kayo. Pero sa loob mo ay umiiyak ka na. Para akong punong laging binubunot bago pa lumalim ang mga ugat. Hindi ko alam kung saan ako dapat tumindig. Kaya simula noon, tuwing may magtatanong sa akin kung ano ang pangarap ko, isa lang ang sagot ko. Gusto ko ng sariling bahay. Sariling amin. Yung hindi na kami aalis. Hindi na kami lilipat. Hindi na kami mawawala sa lugar na minamahal pa lang namin. At hindi importante kung mansyon man iyon o maliit lang, ang pangarap ko lang isang bahay na hindi umaalis sa buhay ko. At sa ikalawang bahay namin sa Baguio, akala ko iyon na ang sagot sa panalangin ko. Pero papadudot, muling nagbago ang ihip ng hangin. Nabalitaan naming may bagong oportunidad si Papa sa Maynila naman. At muli, nagsimula ang isang kabanata ng pag-aalis, pagbitaw, at paglipat. Kahit ayaw na naming lahat. Papadudot, nang sabihin ni Papa Rogelio na sa Maynila na ang bago niyang trabaho, akala ko'y panibagong pagod, panibagong pag-adjust, at panibagong luha na naman. Pero may kakaiba sa pagkakataong ito. Hindi kami lilipat kasama niya. Sa halip, lilipat kami sa Pangasinan sa likod ng bahay ni Lola Tasing. Nagpagawa sina Mama at Papa ng maliit na bahay. Parang extension ng lumang bahay ni Lola. Para kaming naging duplex. Yun nga lang, mas maliit at mas simple ang parte namin. Pero papadudot, masaya ako. Mas malapit kami kay Lola. Mas ligtas ang pakiramdam, mas may katahimikan, at sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, hindi kami nangungupahan. Hindi kami lumilipat. Sarili naming bahay kahit maliit, kahit masikip. Para sa isang batang tulad ko, iyon na ang pinakamasayang pangarap na natupad. Pero habang unti-unti naming tinatamasa ang katahimikan, may isa namang unti-unting nabago. Si Papa. Hindi namin napansin noong una, tahimik lang siya tuwing umuuwi mula Maynila. Pagod. Laging tulala. At kapag kinausap namin, parang may laging mabigat na iniisip hanggang sa napadalas ang kanyang pag-inom. Una, weekends lang hanggang sa naging gabi-gabi. At bawat pag-uwi niyang lasing, unti-unti ring nabawasan ang pagngiti ni Mama. Minsan, uuwi kaming magkakapatid mula pagtulong kay Mama sa pagtitinda niya sa palengke. At ang dadatnan namin ay si Papa. Nakatunganga, may iniiyakan o may pinipilit patayin na lungkot. At nang tumagal, naging galit na iyon. Papadudot. Parang lumiliit ang mundo namin kahit mas lumaki ang bahay namin. Para kaming naglalakad sa ibabaw ng bubog. Laging takot. Laging nag-iingat. Baka may konting ingay lang ay sumabog ang galit ni Papa. Kapag nakita niya kaming nag-uusap ni Jordy, bigla siyang sisigaw ng, "Tumahimik nga kayo."
At sa mga gabing iyon, rinig ko ang pag-iyak ni Mama habang iniisip kung saan siya nagkulang. Samantalang ako naman, mahigpit ang yakap sa kumot ko habang iniisip. Bakit biglang nagkaganito si Papa? Ano bang nangyari? Pero ang pinakamasakit, Papa Dudut, ay ang unti-unting pagkawala ng relasyon nilang dalawa. Kung dati, puno ng lambing at halakhakan ng bahay namin, ngayon ay puro katahimikan at pag-iwas. Para silang dalawang estrangherong nakatira sa iisang bubong. At kahit bata pa ako noon, ramdam ko. May mabigat na problemang hindi sinasabi si Papa. Isang bagay na nilalabanan niya mag-isa. Habang kami nabibitak-bitak na dahil dito. Hindi ko alam kung kailan, pero dumating ang araw na ang tanong ko ay hindi na, bakit nagbago si Papa? Kundi, hanggang kailan namin kakayanin ito? Papa Dudut, akala ko noon ang katahimikan sa bahay ay senyales na gumaganda na ang lahat. Wala nang sigawan. Wala nang pinggan na malakas ibinabagsak. Wala nang pintong malakas isinasara. Pero mali ako. Hindi pala katahimikan niyon, kundi pagod. Pagod sa paulit-ulit na sama ng loob. Pagod sa pag-aaway. Pagod sa pag-ibig na unti-unting nawawasak. At tulad ng tahimik na lupa bago ang lindol, may isang araw na bigla na lang sumabog ang lahat. Sinimulan iyon ni Mama. Tinawag niya kaming magkapatid. Nakaupo kami sa maliit na sala. At ang boses niya, paputol-putol. Nanginginig. May sasabihin ako sa inyong dalawa. Nagkatiginan kami ni Jordy. Pareho naming hawak ang hininga namin. At doon ko narinig ang mga salitang hindi ko inakalang maririnig ko sa edad kong iyon. Baon tayo sa utang. Parang may humila sa sahig na kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung ano ang iisipin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Hindi ko rin alam na ganoon na pala kabigat ang pasan ni Papa. Habang kami, ni minsan hindi binigyan ng pabigat, si Papa pala ay araw-araw pinipigang parang basahan ng problema. Hindi nagsasalita. Tinatago ang lahat at mas masakit pa roon. Papa Dudut, ang dahilan ng paglalasing niya, ang dahilan ng galit niya ay ang paghihirap na ayaw niyang ipakita sa amin. Pero ang sumunod na sinabi ni Mama, ang tuluyang nagwasak sa mundo ko. Aalis ako. Pupunta ako sa California. May trabaho doon para sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapagsalita. Si Mama. Ang babaeng naging sandalan namin, aalis. Mama, na laging amoy vanilla tuwing umaga. Mama, na walang ibang ginawa kundi magsikap para sa amin. Mama, na lagi kong kapiling sa bawat takot at problema. Si Mama. Aalis? Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko. Galit ba? Lungkot? Takot? O lahat na sabay-sabay? Pero ang tanong na lumabas sa bibig ko ay, iiwan niyo po ba kami? At Papa Dudut, ang sakit ng ngiti niyang pilit, ang sakit ng paghawak niya sa kamay ko. Ang sakit ng tono niya habang pilit na pinapakalma kami. Hindi ko kayo iiwan.
Gagawin ko to para sa inyo. At doon ko napagtanto, hindi lang si Papa ang pinipiga ng problema, pati si Mama. Lahat sila may pinipiling lumaban sa magkaibang paraan, si Papa. Sa pamamagitan ng pag-inom, si Mama. Sa pamamagitan ng paglayo, at kaming magkapatid, nakaupo lang, walang magawa. Pinapanood ang pamilya naming unti-unting binabaklas ng realidad. Papa Dudut, hindi ko makalimutan ang gabing iyon. Nakatulog akong yakap ang unan ko, basang-basa ng luha, at habang nakahiga ako, umuulit sa isip ko ang iisang tanong. Kung ganito pala kasakit ang maging matanda, gusto ko pa bang tumanda? Papa Dudut, araw ng pag-alis ni Mama ang isa sa pinakamalungkot na araw ng buhay ko. Hindi man siya umiyak ng malakas, pero kita ko sa mga mata niya ang pag-aalala, ang bigat ng desisyon, ang takot na baka iyon na ang simula ng mas malaking pagbabago sa buhay namin. At pag-alis niya, tama ang kutob ko, may nabago, may bumigay, may nagiba, Papa Dudut. Akala ko noong una, sana naman, ngayong wala si Mama, magiging mas responsable si Papa. Pero hindi pala ganon. Hindi pala laging gumaganda ang tao kapag may nawala sa kanya. Minsan, lalo pa silang lumulubog. Dati, uwi siya ng pagod pero kaya pang ngumiti. Ngayon, uuwi siya ng amoy alak. Halos hindi makalakad at minsan, hindi na sumasagot kapag tinatanong namin kung ayos lang ba siya. At kapag kausap niya sa cellphone si Mama, madalas nag-aaway na sila. Lalo kapag napag-uusapan ng pera, ang utang, at ang mga pangakong hindi niya natupad. Hanggang sa dumating yung gabing, narinig kong sumigaw si Papa ng malakas habang kausap si Mama. Wala kaming nagawa ni Jordy kundi magyakapan sa kwarto. Papa Dudut. Pakiramdam ko noong gabing iyon, bumabalik lahat ng sigawan na akala ko tapos na. Lahat ng takot na akala ko lumipas na. Lahat ng sugat na akala ko naghilom na. Hindi pala nagbabayad ng utang si Papa. Kahit pinapadalhan siya ni Mama buwan-buwan, hindi pala napupunta sa bayarin ang pera, kundi nauubos sa alak at sa kung ano-ano pang hindi namin alam. Kaya pala laging galit, kaya pala laging lasing, kaya pala ang bigat-bigat ng loob niya. Parang tinuhog ang puso ko sa nalaman ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung maaawa ako o magagalit o matatakot o masasaktan. Ang alam ko lang, iba na siya. Ibang-iba na sa Papa kong kilala ko noon, yung Papa na matalino, sweet kay Mama, yung Papa na proud sa amin, yung Papa na nagtatanggol sa pamilya namin. Ngayon, para siyang anino ng dati niyang sarili. Napagod na rin si Mama sa dahilan sa pagtitiis, sa pag-asa. Kaya si Lola ang naging tulay namin. Siya ang tumatanggap ng pera. Siya ang nagbabayad ng mga utang. Siya ang nagbabantay sa amin. Siya ang sumasalo sa pagkukulang ni Papa. At doon naramdaman kong tuluyang gumuguho ang relasyon ng mga magulang ko. Hindi na sila nagkakaintindihan.
Hindi na sila nagkakasundo. Hindi na sila nagkakapili para sa isa't isa. Para silang 2 taong nasa magkaibang mundo na. At ang tanging koneksyon na lang nila ay isang manipis na pisi na unti-unti nang napuputol. Isang araw, tinawag ako ni Mama sa video call. Tahimik ang boses niya, pero mabigat. Ramdam ko agad. Anak, may kailangan kang gawin para sa akin. At doon niya sinabi sa akin ang pinakamabigat na responsibilidad na naibigay sa akin bilang anak. Kailangan niya ng family lawyer at ako ang dapat makipag-ayos. Ako ang dapat humarap. Ako ang dapat pumirma. Ako ang dapat magdala ng papeles para sa annulment nila, Papa Dudut. Para akong nawasak noon. Pero kasabay ng kirot, may naramdaman akong kakaibang bagay. Pag-unawa. Pagkakawala ng bigat sa dibdib. Pagpayag sa hindi na maibabalik. Dahil nakita ko, narinig ko, at ramdam ko na si Mama hindi na niya kaya. At si Papa hindi niya kayang ayusin ang sarili niya. At ako ang nasa gitna nila. Hawak ang papel na magtatapos ng kasal nilang akala ko panghabang buhay. Papa Dudut, hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Yung araw na napagtanto ko na hindi lang mga magulang ang pwedeng masaktan sa hiwalayan. Pati mga anak, lalo na mga anak. Papa Dudut, sa dami ng nangyari sa buhay namin, akala ko nasanay na ako sa sakit. Pero may mga bagay talaga na kahit ilang ulit mong isipin, hindi mo kailanman mapaghahandaan. At yon ang mismong nangyari nang simulan ko ang proseso ng annulment nila Mama at Papa. Nakatayo ako sa harap ng building. Hawak ang mga dokumentong kailangan. Habang paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Ganito ba talaga nagtatapos ang isang pamilya? Ganito ba talaga nagiging formal ang isang sugat? Tahimik lang ako habang pinipirmahan ang mga papeles. Pero Papa Dudut, ang totoo. Sumisigaw ang puso ko. Hindi dahil galit ako kay Mama. Hindi rin dahil galit ako kay Papa. Kung hindi dahil ang pangarap na pamilya na pinanghawakan ko buong buhay ko unti-unti nang naglalaho. Habang papalapit ang annulment, lalo namang lumalayo si Papa sa sarili niya. Kung dati ay umiwas lang siya sa usapan, ngayon ay parang gusto na niyang takbuhan ang buong mundo. Minsan, uwi siyang hating gabi. Laseng, walang direksyon ang tingin at hindi na namin makausap ng maayos. Minsan naman, tatahimik siya buong araw. Wala siyang imik, walang emosyon. Parang wala siya sa loob ng tahanan. At Papa Dudut, kahit galit ako sa mga ginawa niya, kahit nasaktan niya kami ng paulit-ulit, hindi ko kayang hindi maawa sa kanya. Dahil kitang-kita ko, nawawala na siya. Hindi dahil sa alak lang, kundi dahil sa bigat ng konsensya, sa takot na iwanan, sa sakit ng tinatago niyang hindi niya masabi kay Mama, at sa kahihiyan na unti-unting kinakain ang pagkatao niya. Para siyang taong punit-punit ang puso, pero pilit pang nagpapakatatag kahit hindi na niya kaya. Naubos pala ang ipon nila noon
Dahil sa mga pagkakamali niya, dahil sa mga desisyong hindi niya pinag-isipan. At habang ginagawa niya yon, tinatago niya lahat kay mama. Hindi dahil hindi niya ito mahal, kundi dahil ayaw niyang isipin ni mama na hindi niya kayang buhayin ang pamilya namin. Pride. Yun pala ang pumatay sa lahat. Hindi utang, hindi alak, hindi tampo. Pride. Ang pride na hindi niya mapakawalan. Kaya niya pinalaki ang problema hanggang sa hindi na niya kayang ayusin. Habang lumalala ang sitwasyon dito, si mama naman ay nasa ibang bansa, malayo. Pagod, umiiyak mag-isa. Nagpapadala ng pera kahit hinihila na rin siya ng pagod at lungkot. Minsan, habang nag-uusap kami, naririnig ko yung pagpigil niya ng higbi. Yung pilit niyang pagiging matatag. Kahit halatang halata na gusto na niyang sumuko, Papa Dudut. Kapag nanay mo na ang umiiyak para sa pamilya. Iba ang sakit. Iba ang bigat. At doon ko naintindihan na minsan, hindi pala kayang ayusin ng pagmamahal ang lahat na may mga sugat na kahit ilang dasal, ilang pangako, hindi na bumabalik sa dati. Si Jordy ang pinaka-sensitive sa aming dalawa. Tahimik. Laging nagtatago sa kwarto. Pero ramdam ko ang bigat sa kilos niya. Madalas ko siyang mahuling nakatingin kay Papa. Parang sinusubukang alalahanin yung papa naming masayahin noon. Papa Dudut, ibang klase ang sakit kapag nakikita mong nasisira ang mundo ng kapatid mo. Habang pilit niyang kunwari walang nangyayari. Hindi ko alam kung kaninong panig ako dapat kumampi. Hindi ko alam kung dapat pa ba akong umasa na maaayos sila. Hindi ko alam kung dapat ko bang hayaan na lang. Pero ang sigurado ko, ako ang nasa gitna nila. Ako ang tinamaan ng putol na relasyon. Ako ang sumalo sa bigat ng papel, ng away, ng desisyon, ng luha, ng pagbitaw. At doon nagsimula ang pinakamahirap na kabanata, ang pagsasapapel ng paghihiwalay, ang pagharap sa abogado, ang pagkuha ng dokumento, ang malalamig na usapan, ang tahimik na hapagkainan, ang gabing hindi makatulog, ang umagang puno ng pag-aalala, at sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong tinatanggap na hindi na magiging buo ang pamilya namin, hindi dahil ayaw nila, kung hindi dahil napagod na sila. At mas lalong napagod ang pagmamahal nila. Papa Dudut, sabi nila, ang pinakamasakit na hiwalayan ay hindi yung may sigawan, hindi yung may tampuhan, hindi yung may pagtataksil, kundi yung hiwalayang dahan-dahang nangyari habang pareho pa kayong may pagmamahal pero wala ng lakas para ipaglaban ito. At yun na nga, ang sinapit ng mga magulang ko. Isang gabi, nasa kwarto ako at tahimik lang na nag-aaral. Nang biglang tumunog ang cellphone ko. Si Mama. Hindi ako sanay marinig ang boses niyang ganoon mahina. Pagod at basag-basag. Anak, kailangan may lakarin ka bukas. Kailangan mo nang kunin ang Certificate of Finality. Papa Dudut,
para akong nabingi. Pumintig ang ulo ko, nanlamig ang kamay ko. At kahit alam kong darating talaga ang araw na iyon, hindi pala ako handa. Dahil ang isang papel lang, isang manipis na dokumento, iyon na ang magiging marka na tapos na ang pamilya namin. Kinabukasan, hawak ko na ang papel. Hindi ako umiiyak. Papa Dudut, hindi ako sumigaw. Hindi ako nagtanong. Pero ang totoo, parang naubos lahat ng emosyon ko. Para akong huminto ang mundo, para akong nasa loob ng katawan ko, pero hindi ko nararamdaman ang sarili kong paghinga. Hindi ko alam kung bakit walang lumabas na luha. Siguro, masyado nang marami ang luhang lumabas noon. Siguro, wala nang natira. Habang nakatayo ako sa labas ng building, hindi ko alam kung saan ako dapat tumungo. Hindi ko alam kung uuwi ba ako o maglalakad lang hanggang sa mapagod ako. Hanggang may naamoy akong matamis. Isang amoy na kinalimutan ko na pala. Vanilla. Katulad ng amoy ng palamig ni Mama noon, amoy ng kabataan ko. Amoy ng panahong masaya pa ang lahat. Papa Dudut, doon ako tuluyang napaiyak. Hindi sa harap ng abogado. Hindi sa harap ng dokumento, kundi sa gilid ng isang sidewalk. Habang may nagtitinda ng palamig. Ang simple lang ng amoy, pero binuksan nito. Lahat ng alaala ko, ang amoy ng pagiging bata ko, ng bawat paglipat namin ng bahay, ng bawat pag-asang magiging maayos ulit, ng bawat panakaw ng ngiti. Habang pinapangarap ko ang isang pamilyang buo, at doon ko na-realize, hindi na namin maibabalik ang noon, hindi na mabubuo ang dati. At kahit masakit, kahit pakiramdam ko'y parang tinanggal ang kalahati ng pagkatao ko, may isang bagay na hindi ko hinayaang mawala, ang pagmamahal ko sa kanila. Hindi ako nagalit kay Mama. Hindi ko sinisi si Papa. At hindi ko sinisi ang sarili ko. Dahil minsan, kahit anong pilit, kahit anong dasal, kahit anong sakripisyo, may mga relasyon talagang hindi na naibabalik sa dati. Minsan, ang pagbitaw ay hindi kawalan ng pagmamahal, kundi pagprotekta sa natitira pang kabutihan. Masakit. Papa Dudut, dahil habang nakukuha ko ang papeles na nagpapatunay na hiwalay na sila, ang papa ko naman, lalo pang nawawala sa sarili. Alam kong nasaktan niya kami, pero nakita ko rin kung paanong lumiit ang mundo niya. Nang wala na si Mama sa bahay, para siyang batang iniwan, para siyang sundalong walang sandata, para siyang haligi ng bahay na unti-unting gumuho habang pinapanood namin. At kahit na ilang beses niya kaming sinaktan, kahit ilang gabi akong natulog ng takot, mahal ko pa rin ang papa ko. At yon ang katotohanang kahit ako ay hindi maipaliwanag, nung nakita ko ang certificate of finality sa kamay ko, isang bagay lang ang tumatak sa isip ko. Tapos na. Hindi na sila babalik sa isa't isa. At kahit gaano ko kagustong ayusin, kahit gaano ko kagustong ibalik ang nakaraan,
Hindi ko kayang gamutin ang mga sugat na hindi sa akin nagmula. At doon, sa araw na iyon, hindi lang kasal nila ang natapos, kundi pati ang huling hibla ng pag-asang magiging tulad ulit kami ng dati. Papa Dudut, sabi nila, ang paghilom daw ay hindi isang araw lang nangyayari, kundi araw-araw na pagpili na bumangon kahit wala kang lakas. Ngumiti kahit mabigat ang dibdib at umasa kahit parang wala kang pinanghahawakan. At yon ang ginawa ko. Nang umuwi ako galing sa city, dala ang certificate na nagpapatunay na tapos na ang kasal ng mga magulang ko. Walang salubong na iyakan, walang sigawan, walang drama. Tahimik lang. Tahimik pero mabigat. Hindi na ako nagtanong kay Papa. Hindi na rin siya nagsalita. Parang may pader sa pagitan naming dalawa. Pader na gawa sa hiya, galit, lungkot at mga salitang hindi namin nasabi sa isa't isa. Pero kahit may pader, hindi ko siya iniwan. Dahil kahit tapos na sila ni Mama, hindi pa rin tapos ang pagiging anak ko, si Mama. Kahit malayo, hindi kaila sa akin kung gaano rin siya nasasaktan. Kahit gaano niya tinago sa boses niya sa tawag. Ramdam kong bawat kamusta ka, anak, ay may kasamang sana nandyan ako. Hindi niya kami iniwan. Lumayo lang siya para mabuhay at ngayon na maayos na ang trabaho niya abroad. Unti-unti na niyang nababayaran ang mga utang na hindi niya dapat binayaran. Pero ginawa niya para lang mailigtas ang taong unti-unting nalunod sa problema ng sariling mga desisyon. Hindi mahina si Mama. Hindi takot. Hindi tumakas. Lumaban siya sa ibang paraan. Sa paraang alam niyang may direksyon at may patutunguhan at doon mas lalo ko siyang minahal. Papa Dudut, mahal ko pa rin si Papa. At masakit malaman na minsan ang mga taong mahina ay sila ring pinakapasaway magmahal. Hindi ko na siya kinokompronta. Hindi ko na siya sinisigawan. Hindi ko na siya inaaway. Tahimik kong binabantayan ang pagbagsak niya at tahimik ko rin siyang sinasalo. Kapag nahuhulog na siya sa sarili niyang mga pagkakamali. Kahit hindi na sila ni Mama, kahit ilang gabi akong natulog nang may takot dahil sa kanya noon, kahit ilang beses niyang binale ang tiwala namin, hindi ko kayang hindi siya mahalin. May mga pagmamahal talagang hindi nakabase sa ganda ng alaala, kundi sa bigat ng dugo at puso. Kaya kahit masakit, kahit pagod, kahit minsan gusto ko na ring sumuko, hindi ko siya binibitawan dahil kahit paano, anak pa rin niya ako. At kahit papano, tatay ko pa rin siya. Simula noong araw na naaamoy ko ulit yung vanilla, napaisip ako. Hindi ko kailangan ng perpektong pamilya para magkaroon ng perpektong buhay. Hindi ko kailangan ng magulang na magkasama para maging buo ako. At hindi ko kailangan ng nakaraan para hulmahin ang kinabukasan ko. Ako na ang gagawa nun at doon. Unti-unti kong tinahi ang sarili ko. Nag-focus ako sa pag-aaral. Naghanap ako ng paraan para makatulong kay Mama
Mas madalas ko nang inuuwian si Papa para lang kumain kami together kahit tahimik lang. At natuto akong magpatawad kahit hindi humihingi ng sorry ang tao, hindi dahil mahina ako, kundi dahil mas pinili kong maging payapa. Papa Dudut, hindi bumalik ang dati naming pamilya, pero may nabuo namang bago. Isang pamilyang hindi perpekto, hindi magkasama, hindi kompleto, pero totoo. Si Mama mas malaya, mas masaya, mas matatag, at mas kayang buhayin ang sarili. Si Papa, unti-unting bumabangon kahit mahirap, kahit mabagal, kahit minsan nadadapa pa rin sa alak. At ako yung naging tulay nila, yung naging hawakan nila, yung naging dahilan kung bakit hindi tuluyang naghiwa-hiwalay ang puso naming tatlo. At ngayong humahakbang na ako sa bagong yugto ng buhay ko, isang bagay lang ang baon ko. Hindi mo mapipili ang pamilyang meron ka, pero pwede mong piliing magmahal pa rin kahit masakit, kahit mahirap, kahit hindi ka sigurado. Dahil sa dulo, hindi mo naman kailangan ng perpektong pamilya. Ang kailangan mo lang ay pag-asa, at yon ang meron ako ngayon. Mga kabarangay, ang kwento ni Rhea ay hindi lang kwento ng isang batang nasaktan ng magulang. Hindi lang kwento ng pamilyang naghiwalay. At hindi lang kwento ng pag-iyak sa harap ng pangarap na hindi natupad, kundi ito ay kwento ng isang pusong natutong bumangon. Kahit ilang beses nang nabasag, kung ikaw, ngayon, ay nasa gitna ng bagyo, kung ikaw ay naliligaw, kung parang lahat ay nagkakahiwa-hiwalay, kapit ka lang. Hindi mo man makuha ang dati, pero pwede kang gumawa ng bago. At minsan, ang bagong buhay ay mas maganda kaysa sa buhay na iniiyak mo. Dito sa Papa Dudut Stories, hindi ka nag-iisa. May nagmamahal sa'yo. May nakikinig sa'yo. May kasama ka. At may bagong pag-asa na naghihintay sa dulo ng kwento mo. Maraming salamat, Rhea. Maraming salamat, mga kabarangay.